Good morning. Kailangan modulated yung voice. Kasi mababaw yung tulog ng alaga ko ngayon. Magandang umaga po. Meron na naman akong kwento. Alam nyo ba na na-scam ako? Na-scam ako. Muntik nang makuha yung kakarampot kong pera. Ingat na ingat ako, pero alam mo yun, yung talagang mga pagkakamali, hindi naiiwasan. Kahit maingat na maingat ka na sa ginagawa mo, still, magkakamali ka pa rin. Kasi, hindi titigil yung kaaway. Hindi sila titigil, o meron talagang mga tao, ang plano, masama para sa'yo, o para kahit kanino. Isa ako sa nabiktima na naman. Alam niyo yan, dito po sa Amerika, maraming umiiyak na mga ibang lahi. Mostly matatanda. Nai-scam sila eh. Dito pala, kayang-kaya nilang gayahin yung mga dokumento. Kaya dito po uso yung identity theft eh. Yung pagkatao mo nananakaw. Ikaw, inire-representa mo yung sarili mo dahil marami kang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ito. Tapos, hindi mo alam, meron ding ibang tao na inire-representa kung ano yung inire-representa mo. Nananakaw yung personality mo, yung pagkatao mo. Tapos, ang nangyayari doon, nagkakaroon ngayon ng investigasyon, sino yung totoo? Kung minsan, yung hindi totoo, yung magaling kumopya, yun pa yung parang nagwawagi. Pero hindi naman nananatili yung ganun, di ba? Kaya lang, kailan ba nagiging tama? O kailan na itatama yung pagkakamali, hindi ba? Kung minsan ang tagal. Kailangan mong ipaglaban yung katotohanan para mabawi mo ito dun sa gumawa ng pagkakamali sa buhay mo. Naloko na naman ako eh, na-scam ako. Ilang days pa lang. Siguro less than 2 weeks na. Pilit ko siyang winawaksi kasi ang alam ko naayos ko na eh. Meron kasing package. Ugali ko kasi meron ako talagang doktor sa Philippines. Gamay na gamay ako sa kanya. So, ang tagal ko nang pinacheck dito, yung nararamdaman ko. Hindi ko sinasabing hindi sila magaling dito. Kaya lang, ang tagal ko nang pinapacheck yung nararamdaman ko dito sa doktor dito. 4 years o 3 years yata, ganyan. Taon na. Ngayon parang na ba ako napagod? Kasi balik-balik, tsaka takot na ako. Yung takot na mamamatay na ba ako? Magbawagi na ba yung kabet? Sorry, kabets na naman natutok eh, no? Alam niyo yun? Ang dami-daming dinadanas ng mga tao na hindi alam ng kapwa-tao. Na dahil na rin doon sa ginagawa nila, nadadagdagan yung hirap na meron, di ba? So, nagpa-check up ako sa Philippines through video call. Pinapunta ko yung mga anak ko doon sa doktor, in-schedule ako, tapos tinawagan ako nung nandun na sila sa doktor. Nagamot ako. Hiyang ako sa kanya eh. Tapos, pinadadala ngayon yung gamot ko mula Philippines papunta dito sa Amerika. Kaya lang, kailangan may prescriptions ng doktor. Yun, nakasama yun doon. Yung original nakasama, tapos ipapasirox mo yun. Ilalagay mo doon sa labas nung package, yung reseta. Ngayon, nagpadala yung manugang ko dito ng package. Dito pala, sa Amerika, pagka
dumating yung package at hindi ka inabutan sa bahay o wala inabutan, ibabalik niya doon sa post office. Ngayon, ibabalik uli sa pangalawa. Pag di ka uli inabutan, ibabalik. Ngayon, yung nangyari sa akin, yung pangalawang, kasi walang tao eh. Hindi naman nila iniiwan kasi package nga, registered. Yung iniwan nilang papel na pipirmahan, nakapangalan kasi sa kapatid ko eh. Ibinalik para kunin, kinuha na sa post office. Ngayon hindi nakuha kasi nakalimutang pirmahan ng kapatid ko yung papel. Kinabukasan, bumalik. Napirmahan na. Alam nyo ba? Ngayong hapon pinuntahan. Sabi ganon, kailangan yung signature nung nakapangalan. So umuwi yung bayaw ko. Kinabukasan, maaga siyang pumunta. Alam nyo ba, hindi na ibinigay sa kanya yung package. Ang sabi, na ibalik na raw, binalik na raw sa Philippines. Ganong kabilis. Kinuha nung hapon, kulang lang ng pirma, kinabukasan. Hindi na nila tinignan, basta ang tinignan lang nila, binalik na sa Philippines. Ilang oras ba yun? O ilang minuto ba? Diba? Ala, ganon, sarado agad. So, ang ginawa namin, tinugay-gayan na lang. Tapos sabi ko sa manugang ko, dadating dyan. Ngayon, lumipas ang dumating, ang tagal bago dumating, pero wala nang bayad yun. Ganun pala, pagka ipinadala na pabalik sa iyo sa Philippines, yung bagahe mo, walang bayad yun. Kung sino may pagkakamali nun, hindi na tinanong. Ngayon, nung na-receive ng manugang ko yun, pinaayos ko, ibinalik dito ngayon. Nung ibinalik na dito ng manugang ko, bigla merong nag-message sa akin. Binag-text na yung package mo nandito na, malabo lang yung address, kaya kailangan ipadala mo sa amin yung address mo kasi malabo. Tapos ibigay mo ganito yung mga information. Tapos may babayaran daw ako, kailangan daw credit card ang magbayad. Ako naman si Gaga, sa takot ko ba na yung gamot bumalik uli doon kasi sabi in 24 hours na may opisina, kailangan maibalik. Ang office dito 8 hours lang. Minsan nag-i-extend sila ng 2 hours para maging 10 hours, pero bihira yun. So naratel ako. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung message. O nag-login ako. Pero bago ako nag-login, tinawagan ko kay kapatid ko. Yung kapatid ko nagmamaneho. Papasok sa opisina, sa trabaho. So, wala akong nagawa. Kung hindi pakialaman, yung dapat di ko pakialaman. Kasi ang instruction ko sa sarili ko, hindi mo alam yan. Pag nagkamali ka, baka magka-problema ka. Parang ganun ang naging ko sa sarili ko eh. Plus pa nga sabi ng anak ko, Mami, pag hindi ka sure, pag mong galawin, ginalaw ko ngayon. Naipasok ko lahat ng impormasyon doon sa text. Kasi merong site na napuntahan ko yung site ko. State your name, ganito blah blah, credit card number, PIN code, ganun na. Hindi ba ako nag-worry? Ang worry ko, baka bumalik uli sa Pilipinas yung gamot, masakit na nga yung tiyan ko. Laging masakit yung tiyan ko. So, ganun no? Nagwo-worry ka, na yung sakit mo lumala. Tapos, nagwo-worry ka na baka bumalik uli yung paggahe mo. So, pinilapan ko. Ngayon, nung napilapan ko na, so pumasok. Ngayon, ang nangyari, sabing ganun uli, open your email, we emailed you and send us the PIN codes. Ganun kasi, ganun ang bangko eh. So, tinignan ko, hindi US Bank. Sabi ko ganun. Pero may nakalagay doon. Ngayon, isinend ko uli sa kanila, doon sa text. Tapos din, okay na, nasend na. Ngayon, tinawagan ko ngayon yung bayaw ko. Sabi ko, ganun. Naku, ate Jeng, sabi niya, scam yan. Sabi nga ganun. Mananakaw lahat ng pera mo dyan. Ako natakot ako. Alam niyo ba ang ginawa ko? Binalikan ko agad. Buti na lang, naisipan ko siyang tawagan. Alam niyo yun? Ngayon, nung binalikan ko, ang ginawa ko ngayon, kinancel ko lahat ng credit card ko.
Meron akong 3 credit cards eh. 2 yung credit card na hawak ko, yung isa yung debit card hawak ng kapatid ko. Kasi in case na kailangan ko at kasi ganun ako eh. Bili mo ako ng ganun, ganito, ganyan. Kasi nga wala akong time. Pinasok ko yung 2 credit card ko. Nandun lahat yung konti kong naitatabi. Para sa akin. So, ang nangyari, pinilit kong i-cancel yon. Tawag ako ng tawag. Ang tagal ko naghihintay sa ano. Kasi dito, hihintayin mo talaga. Hindi ka kaagad sasagutin kasi nga ang daming customer. So, suma total, na-cancel ko. Nabura lahat yung account ko ulit. Kasi sabi ko, ano reason? Stolen, sabi ko. Ganun eh. Ngayon, kumilos agad yung bangko. Sabi ko ganun. Makaka-withdraw pa ba siya? Hindi na raw. Na-block na raw. Nung na-block yon, hindi ko alam. Mabablock pala lahat. Naka-hold ngayon yung finances ko. Naka-hold yung bank account ko. Nung sinabi ko sa anak ko yon, anak, ganun-ganun nangyari. O sige mami, i-check ko. Binuksan niya ngayon. Sarado na yung account mo. Restricted na. Walang makagagalaw kahit ikaw. Kasi iimbestigahan daw yun ng bangko ano yung nangyari. Ngayon, ang nangyari doon, nakapasok doon lahat yung Uber ko, nakapasok lahat ng kung ano yung, basta lahat nakapasok sa bangko. Nakapasok lahat sa credit card. Dito po sa Amerika, basta may credit card ka, buhay ka. Kakain ka, mabibili mo yung gusto mo, kahit wala kang pera. Buhay ka. Buhay ako eh. Nakakaraos ako kahit wala akong pera kasi may credit card ako. Kaya siya 2. Pag ubos na yung isa naman, ang problema doon, mag-a-accumulate yung mga utang mo. Pero pansamantala, okay na yun, makaraos ka lang, di ba? Tapos pag may pera ka na, may trabaho ka na, bayaran mo, di ba? So suma total ganun. Ngayon, hirap ako ngayon. Hindi ako makabili ng pagkain. Kasi wala akong credit card. Hindi ako makabook sa Uber. Yung kapatid ko ngayon ang nagbo-book sa Uber. Kahapon, busy sila. Sabi niya mag-Uber ka. Di ibinok niya ako sa Uber. Alam niyo ba, hindi ako ngayon ma-book sa Uber. Kasi yung kapatid ko, nandun sa bahay niya, nung nagpa-book, andito naman ako sa trabaho ko nung nagpa-book siya. Na-book niya ako. Pero yung Uber, ayaw niya akong puntahan. Gusto niya pumunta siya dun sa kung nasan yung nag-book. Ayaw niya akong puntahan. So, na-cancel. Nahihirapan yung kapatid ko. Nahihirapan din ako. Nahihirapan din yung bayaw ko na nag-u-Uber sa akin. Di ba? Ang laking gulo, ang laking problema nitong mga scammer na to. Di ba? In random yan eh. Kung sino ma-target. Yung anak ko nga eh, nakapark lang yung kotse niya sa harap ng apartment na inuupahan niya. Sabi, nung pinakita sa, yung mga anak ko eh, pag may problema, hindi agad sinasabi sa akin eh. Nung pinakita niya sa akin yung picture, nung sasakyan niya na tinungkab ng magnanakaw, ninakawan yung kotse niya, sinira yung salamin, yung buong salamin doon sa passenger side, tanggal na tanggal yun, sirang-sira yung paikot. Naipaayos niya bago niya sinabi sa akin. Nakapark lang yun doon sa harap ng apartment. Sabi ni Michael, yung kaibigan niya, nung lumabas ako nung alas 5, buo pa yan. Nung papasok na yung anak ko bago mag-alas 7 ng umaga, tungkab na. Naipagawa niya. Tapos, ang nabayaran niya, $1,000. Ang sinolder nung insurance, $400. Di ba? Walang yan nila, no? Ano nanakaw? Sabi ko sa anak ko, wala naman mami. Pero alam niyo ba ang mga Pilipino dito? Yung kotse nila, yun ang bahay nila. Nandun lahat. Nandun lahat. Oh, hi Marilisa. Natsambahan ko din kayo naka-live. Magang gabi na masagana at mapagpalang umaga, tanghali at gabi. Tatawa ko kay Marilisa.
Ay naku Marilisa, may problema na naman ako, di ba? Hindi ko to naramdaman nung nakaraang araw, pero naramdaman ko kahapon talaga. Ramdam ko naman na nung ilang araw, pero kahapon sumobra na. Yan, yung nangyari sa anak ko na yun eh, paano ako yung kotse mo? Eh kasi sira yung bintana eh. Tangkab na tangkab eh. Ipinapark ko mami doon sa, doon sa building nung kanilang trabaho. Safe dun eh. Hindi ko alam kung paano ginawa niya kasi kung iuwi niya yun sa apartment, hindi safe, baka matangay na. Iniiwan daw niya yata doon sa trabaho niya. Tapos, ewan ko kung baka nag-u-Uber lang din yung anak ko noong time na yun. Ang hirap na. Yung nangyari sa akin na to, hindi lang sa akin nangyayari. Nagiging successful yung iba kasi ang target nila yung mga may edad. Meron nga dito $500,000 yung pera ng matanda. Gagamitan niya yun para sa pagtanda niya. Matanda na yung matanda, siguro nasa 80 na. Di ba? Kawawa yung matanda. Napunta na lang siya sa nursing homes. Libre dun eh. Diba? Pero dapat yung $500,000 ng matanda, mai-enjoy niya sana kasi ginayak niya yun para sa kanyang pagtanda. Para ma-enjoy niya yung pinaghirapan niya. Tapos nanakaw lang. Diba? Ako, may konti ako na itatabi na in case of emergency, kahit pa paano meron ako, tinitiis ko yung sarili ko, di ko ginagalaw yun. Diba? Nakakalungkot lang. Ngayon, wala akong credit card. Wala lahat. Nakadepend ako sa kapatid ko. Nakadepend ako sa bayaw ko. Pinapakain nila ako. Sinasagot nila yung mga dapat sagutin. Hindi pa. Pasan? Diba? Pasan na naman ako, hindi ba? Na dala ng katangahan. Ang tanga. Diba? Kaya sabi ng anak ko, oh mami, hindi na talaga. Hindi na. Tapos, yung mga sinasabing in 2 hours time, o in ganito, wag kayo, hindi na ako makikinig. Hindi na. Kasi na-damage ako eh. Ngayon, hindi ako kailangan ko ngayong cancelin yung iba kong lakad. Nag-cancel na ako ng iba kong lakad. Kinancel ko na yung dental appointment ko. Libre yun eh. Libre sana yun. Pero kinancel ko na. Kasi kailangan kong mag-book ng Uber papunta doon. Ayokong abalahin yung bayaw ko at yung kapatid ko para magkaroon ako ng extra trips. Diba? Extra biyahe. Tapos, meron akong mga dadating pang mga schedule. Kailangan ko silang cancelin. May check up ako sa doktor na 3 months kong hinintay. Kailangan ko siyang cancelin. Kasi wala akong way ng transportation going there. Walang bus dito. Tapos pagka nag-bus ako, kung minsan 2 hours, 3 hours ang biyahe. Kasi nga, hihinto yung bus, liliko kung saan, di ba? Ang laki ng perhisyo nitong mga scammer na to. Mga walang puso, mga ulang hiya. Marami talaga walang hiya kahit saan. Dito mga expert sila. Diba? Kaya masabi ko, never na gagawin ko yan. Hindi ko naman ginagawa eh. Natakot lang ako kasi kailangan ko na yung gamot. Iniinom ko yung mga gamot dito. Bumibili ako. Over the counter naman eh. Para sa sikmura. Pero hindi siya tumatalab eh. Sabi ko sa manugang ko, kailangan ko ng Buscopan. Kinakabagan ako. Hindi makuha dito. Alam mo yun? Parang yung bibig ko, yung panlasa ko, gusto panlasang Pinoy. Hindi ako nabubusog. Kapag ang kinakain ko, pagkain ng ibang lahi. Hindi ako nabubusog. Sinisikmura ako. Tapos ang hanap ko lagi, kanin, rice. Alam mo yun? Hi, Eya Olarte.
Good evening dyan, good morning dito, God bless you too. Diba? Diba? Nakakaano lang. Ito ko ngayon problemado. Ang dami kong schedule na hinintay. Ang hirap kong magpa-schedule dito. Pagka puno, wala kang magagawa, maghihintay ka uli. Ngayon na-schedule na ako. Hinintay ko ilang buwan. Mag-check up na ako. Ito naman nangyari sa akin. Diba? Kaya, ito po yung buhay Amerika. Gusto mo clean living, gusto mo healthy living, pero parang ayaw ng iba. Diba? Gusto mo buoy family, pero parang ayaw ng iba. Gusto nila kung ano yung meron ka. Kunin nila. Kasi sabi nga ni Kati Binag, nung siya makarelasyon ng governor, nakakita siya ng security. Nakakita siya ng magandang buhay. Bukod sa na-inlove siya kasi gwapo. Pero ang agwat ng edad nila, malaki. Di ba? Malaki ang edad, agwat ng edad nila. Pero still, ginusto niya yon. At yun, hiwalay sa asawa. Mas matandang hamak sa kanya, pero ginusto niya. Hanggang sa nung bandang huli, naghiwalay din sila. Ganon ko iniintindi yung mga lalaki na nagkakaroon ng mga kabets. Pero ang nakakatuwa kay Kati Binag, maganda yung naging pakikitungo niya doon sa pamilya ng asawa. Tapos sabi nga niya, may limitation siya. Hindi niya pinupuntahan yung alam niyang pinupuntahan ng asawa. Itong kabit ng asawa ko, ito na naman ako, tumatambay sa bahay ko. Pasensya na po talagang Pero ngayon hindi naman na. Kaya lang, alam mo yan, alam mo kabits, yung dulot mo, okay na sana ako, na kayo na nga Kaya lang, huwag kang makikialam doon sa property ko. Diba? Na alam ko naman, lihim mong pinagtatawanan yung buhay ko. Diba? At lihim kang nagsasaya kapag ka ako ay nagdudusa. Nagkataon lang, nandito ako sa social media. Wala akong planong masama. Pero, pinipilit mo akong mag-isip ng hindi maganda laban sa'yo. Masama na loob ko sa iyo sa inyong dalawa. Huwag mo nang dagdagan pa yung inis ko. Nakipag-usap na naman sa kabit. Sorry, kasi I don't have outlet. Wala akong way, hindi ba? At alam ko, nag-i-stock siya, hindi ba? Nag-i-stock sila. Kumampante ka dyan sa pwesto mo, di ba? Haling na haling sa iyo Sabi nga ni Kati Binag, sabi daw ng congressman, kinulam mo ko. Oo. Sabi naman niya, hindi ako mangkukulam. Talaga lang ako kaakit-akit. Miss Universe yung asawa ng congressman di ba? Pero matanda na. Ganun yan. Lumilipas ang ganda. Lumilipas ang kabataan. Yung iba na matatanda, ang gusto nila bata, okay lang yun. Hayaan nyo sila, diba? Kaya nga hinayaan ko siya diba? Pero, huwag kang pupunta sa pwesto ko, diba? O ngayon, namang problema ako sa credit cards. May problema ako, tuwan-tuwa na naman yung kapit na yan. Sabi niya, talagang tanga si Jane. Diba? Tanga, diba, no? So, ganun talaga. Walang perfect. Ang hirap nung nasa sariling bayan ka. Ang hirap din na nasa ibang bayan ka. Ay nako. Diba? Kaya po tayo, pagka mayroong mga messages at hindi sure, don't touch. Don't touch. Pag sinabing, kailangan mo natin gawin, don't worry. Maghihintay sila. Kasi, obligado silang maghintay. Kasi, hindi mo alam ang gagawin.
Pag hindi mo alam ang gagawin, don't touch. Di ba? Ano moral lesson? Dapat, yung mga bagay na hindi mo alam, gamitin mo si magtanong. Hindi masamang magtanong. Dapat pala, ang ginawa ko noon, kahit nung hindi ko na-contact yung kapatid ko, kumontak pa ako ng ibang kapatid, dahil may kapatid pa ako dito hindi nagpanik ako. Dapat, huwag magpapanik, kahit dapat ka nang magpanik. Learn how to control your emotions. Importante. Tatanungin ko kayo ngayon, kakanselin nyo ba? Kung ako kayo, kakanselin nyo ba yung mga schedules nyo? Ang tanging way dun mag-book ka ng Uber kasi walang car, walang bus. Diba? Aabalahin ko ba yung bayaw ko? Inihahatid din yung anak. Diba? Ang hirap. Ano gagawin nyo kung ako kayo? Diba? Kasi you need to choose. Pipili ka. Kakanselin mo o hindi. Pero sasagutin ko na kayo. Kinansel ko na. Kasi, eto na. Ilang araw na lang. Tapos, yung dental ko, nung isang Biyernes lang. Ano na ngayon dito? Today is Sunday. Nung Friday yun Diba? Hirap na. Kaya it's hard ditong, mahirap yung wala kang sasakyan. Mahirap. Kaya yung mga nagpaplano, mag-aral kayong magmaneho. Kung pupunta kayo ng Amerika, mag-aral kayong magmaneho. Marunong naman ako magmaneho. Duwag lang ako. Takot na takot akong maligaw. Kasi baka sa halip na makarating ako sa trabaho, kung saan ako masuot, di mawawalan ako ng trabaho. Diba? Kung Pilipinas to, matapang ako magmaneho. Pero hindi. Merong limitations yung tapang ko. Pagdating din dun sa sasabihin yung taong mamili ka, sino? Duwag din ako dun. Kasi natatakot akong ma-reject. Pero na-reject na ako, iniwan na ako, diba? Dahil sa ibang babae, ganun lang yun. Takot na ako. Kaya problemado ako hanggang ngayon. Ngayon yung credit card, hindi ko alam kung kailan dadating. Kasi pag na-receive ko na yung credit card, magbubook ako uli ng Uber, aayusin ko uli from the start. Diba? Umpisa na naman. Itong mga scammers na to, diba? Diba kayo, wala kayong konsyensya. Diba? Kayong mga mang-aagaw ng personalidad, ng pagkatao, ng pamilya, wala ba kayong konsyensya? Grabe. Diba? Nagagalit na naman ako. Diba? So, yun lang po yung gusto kong i-share. Ingat. Huwag basta magtitiwala. Yung katabi mo, yung kaibigan mo, ingatan mo. Kasi, baka siya yung maging third party na nulsul. Diba? Kung minsan, meron akong kilala. Yung tinulungan ko si ate, yung American citizen. Meron silang restaurant na mag-asawa. Ngayon, pumasok sa kanya yung Pilipina. Naging servidora nila. Ngayon, yun na ngayon yung asawa ng asawa niya. Diba? Diba? Dinivorce siya nung asawa niya. Pinagpalit siya dun sa servidora nilang Pinay. Diba? Ano lang yun kinaibigan siya nun. Naging best friend sila. Ngayon, hinire niya ngayon. Kasi nga, best friend sila. Ngayon, yung asawa na niya, tsaka yung servidora nagsasama. Dinivorce siya, nagpakasal yun. Diba? Bongga, diba? Tapos, pumunta siya ng Philippines, niloko niya ako. Bongga siya, no? Yun. Katanda na nun. Nung niloko niya ako, 80 years old siya 80. 2013, 2014 yun. 2014, kung 80 siya. Plus 10 years. 90 na siya ngayon. Kumusta na kaya si ate na manluloko? Hindi ba? Grabe yun, niloko ko. Di ba katanda na? Niloko siya nung isang abogado na sikat
na ngayon ay sikat na vlogger na nandito sa YouTube at saka nandito sa Facebook. Napapanood ko siya eh. Niloko niya yung ate ko na yun. Ngayon, niloko ako ng ate ko. O ngayon, patas na sila. Pareho silang manloloko, di ba? Sikat na abogado. Abogado ng mga artista. Di ba? Grabe itong mga sikat, mga mayayaman, mga manloloko. Mahirap lang ako, di ba? Buhay pa kaya si ate, 90 na siya ngayon. 80 siya nung niloko ko eh. 2014, 2024 ngayon. Tapos yung nanloko sa kanya, sikat na sikat ngayon. Sikat na sikat. Diba? Kilala niya ako, nakikita niya ako sa korte. Dinimanda siya ni ate. Marami siyang malakas. Diba? Yun lang yun. Panahon nila ngayon. Kailan kaya yung panahon ko? Diba? Ikaw, kailan yung panahon mo o panahon mo na ngayon? Panahon mo ngayon na ikaw ay namamayagpag. Ingatan mo yan. Kasi walang forever. Walang permanent. Lahat ay temporary. Kaya nga, kailangan nag-iingat. Kailangan marunong kang hawakan yung kung ano ang meron ka. Diba? Kaya ikaw kabets, alagaan mo. Sige po. Ito po si caregiver Nana. Nakadaing na eh. Marilisa, Eya, thank you for joining. See you po ulit sa susunod na vlogs. Sana wag mangyari sa inyo yung nangyayari sa akin. Lalo kung kapareho kita na caregiver. Hi, Flor de Lisa. Good evening. Tama namang matakot kung hindi sigurado. Kung naagawan ka, hayaan mo na. Life is what you make it. God's plan will take its course. Yes, Flor. Alam mo. Thank you, Flor. Alam mo ba? Bigla akong may dugtong ako. Kahapon, birthday nung anak ko. Ramdam na ramdam ko yung presensya ng Diyos doon sa kalagitnaan ng celebration ng anak ko. Ramdam na ramdam ko. Puspos na puspos ako. Overwhelmed. Kasi kahit wala ako doon, nakita ko, mahal nila yung anak ko. Diba? Kung iyak ako na iyak. Tapos nagbigay ng mensahe yung tatay ng mga anak ko doon sa bunso ko. Sabi niya, andito lang ako. Pag merong mga okasyon, hindi lang pala, kahit walang okasyon, nandito ako. Kasi anak kita. O diba? Okay na ako doon. Hindi man kasama ng mga anak ko yung tatay nila kasi iniwan na nga kami. Sumama doon sa iba o gumawa ng ibang pamilya. Okay ako. Ang akin lang po, sana maintindihan ako bakit hindi ako nag-move on sa personal kong buhay. Nag-move on ako sa ibang bagay. Pero gusto kong ilabas ano yung laman nito. Nakatagal-tagal na sumasakit. Katagal-tagal na naipon. Punong-puno ako. Hindi po galit. Inis lang. Kasi hinayaan ko na eh. Ginugulo pa ako sa pamamagitan ng pagtambay sa bahay ko. Kabets, stay sa lugar mo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag mong pakialaman yung kung ano yung meron ako. Diba? Ramdam na ramdam ko yung presensya ng tatay ng mga anak ko doon. Tapos, tuwang-tuwa ako sa prayer ni Pastor. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung post ko na yon. Kahapon yun. May reels, may video. Diba? Nasasaktan ng tao. Hindi dahil sa sinasaktan siya. Kung hindi, yung katotohanan ng buhay, yun ang sumasampal sa kanya. Dahil ito yung totoo. Ito yung totoong pamilya na iniwan. Pero, yung totoo, pinabalikan. Kasi, hindi man intotong umuwi pabalik. Pinapasyalan pa rin. Kasi yun yung totoong pamilya. Hindi mo maiwawaksi yan. Hindi mo matatabunan yan. Masaya na ako doon. Still, kami pa rin ang legal family. Yun lang.
Thank you for joining. See you po bukas. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo.